Dalawa lang yung nakikitang pwedeng paglagyan itong si Austin Reeves ngayon sa Lakers. Ilagay sa second unit at mag-lead bilang main core o gamitin sa isang mabigat na trade para makakuha ng high player na 3 and D wing o top tier na center. Dahil ayon mismo sa mga analyst, pwedeng maging bagay si Reeves sa second unit. Instant spark at score off the bench, mabilis siyang magpataas ng rhythm sa game at nagdadagdag ng mataas na presence para sa second unit. Yan yung magli-lead sa bench points kung sakali. At pwedeng makakuha ng mas mahabang pahinga sila LBJ at Lucas sa starting. May analyst discussion na nagtatalakay sa possibility na mailipat si Reeves sa bench, lalo na sa pagpasok ni Marcus Smart sa lineup. Isang defensive enforcer dahil sinasabi na ang pag-sign kay Marcus Smart ng Lakers pwedeng mag-unlock ng version ni Reeves bilang 6 month dahil siguradong mas magbibigay si Smart ng mas matibay na depensa sa second unit at itong si Reeves ang maglilid sa opensa. Yan yung magbibigay ng malaking flexibility para sa playing time ni Reeves. Pero hindi kasi nawawala yung mga concerns na baka kulang pa rin si Reeves sa depensa kung siya pa ang ilalagay bilang core sa second unit. Maaaring dahil pwedeng maging problema rin yan sa long-term commitment sa Lakers. Yan ngayon yung nagiging problema at doubt kung ilalagay nila si Reeves bilang main core ng second unit. Pero nakikita rin na pwedeng mag-level up ang offense niya sa second unit, lalo na kung si Luka magpapahinga sa off ball. May mga analysis kasi na nagsasabing yan din ang isa sa pinagbabasihan ngayon ng Lakers. Maraming mga insider ang nagsasabing ideal dynamic si Reeves bilang bench leader habang si Smart naman ang magbubuo ng defensive backbone. Kapag nilagay ng Lakers sa second unit si Reeves, pwedeng mas mailagay siya sa market bilang high leverage 6 month sa kontrata niya na pwede mismong magbigay ng mas malaking deal sa oras na gamitin nila yan sa isang trade. Madalas na talagang nababanggit sa trade pagdating sa isang elite rim protector center itong si Reeves, lalo na nung matrade itong si Anthony Davis. Talagang mainit na sa Lakers itong si Reeves, lalo na nung bumagsak sa playoffs yung performance niya kontra Timberwolves. Diyan mismo nag-decline ang scoring at defensive skill nito. Kaya hindi na rin nawawala sa mga insider na nagtatanong mismo kung sustainable pa rin yung value ni Reeves para sa long-term team plan, lalo na sa ilalim ng bagong cap structure at pangangailangang balansehin ang roster sa pagpasok ng 2026. Sa SB Nation fan pool, ang nakikita dyan, 61% ng Lakers fans ang sumasang-ayon mismo na dapat pag-isipan na ang trade para kay Reeves sa off-season na to. Dahil may mga media at insiders na nagsasabi na kung may star caliber trade opportunity sa Lakers, nakikita na pwedeng gamitin si Reeves bilang sending piece. Papasok ngayon yan sa player option pagtapos ng 2025 to 26, kaya tinanggihan niya na rin yung 4 years extension niya na nagkakalaga ng 89.2 million na inalok sa kanya ng Lakers sa nagdaang off-season na to dahil nakikita na isa yan sa strategic plan ni Reeves para kumuha ng isang high contract sa ibang team. Kaya nakikita rin mismo na kung hindi gagamitin ng Lakers ngayon si Reeves sa isang trade, pwedeng mawala sa kanila to ng walang return sa roster. Kaya kung hindi magiging effective sa second unit to, paniguradong trade ang babagsakan ni Reeves. Yan mismo ang nakikita na pwedeng maging destinasyon nito sa LA. Ayon sa projection ng salary cap para sa 2026 to 27 NBA season, inaasahan lang na tataas humigit kumulang sa 7% ang cap space ng bawat team pagpasok ng 2027, kaya babagsak yan mula sa 10%, kaya aabot sa 165.5 million lang ang cap space ng Lakers sa 2027 na to. Nakapatong na sa kanila ang malaking contract ni Luka na aabot sa 46.6 million annual pagkatapos ng max extension nito mula sa 3 years. Nakikita na dahil sa strategic plan ni Pelinka sa roster ngayon, hindi nag-renew ng mahabang kontrata at pumili lang ng mga short-term deals tulad nila Jake Larabaya, DeAndre Ayton, Marcus Smart na may 2 years deal na may player option sa huli. At nakikita mismo na magkakaroon ng preserve ang Lakers sa malaking flexibility pagtapos ng 2026. Sa ganitong setup mismo, tinatayang magkakaroon pa sila ng 60 million o higit pa na cap space pagpasok ng 2026 off-season na magiging perfect para sa pagkuha ng superstar level sa free agency. Magkakaroon ng malawak na flexibility ang Lakers hindi lang sa 2026 kundi pati na sa 2027 free agency.
At ayon mismo sa ESPN mga pare ko, bibigyan nila ng priority ang pagpapanatili ng cap space para magkaroon ng margin to pivot o kalayaan na mag-adjust ayon sa pangangailangan at opportunity sa bawat season. At ayon naman mismo sa Sports Illustrated, kabilang ang Lakers sa 10 teams na pinipredict na may significant cap space sa 2026 na pinaplanong i-wait ang 2027 class kung saan possible available sila Giannis, Jokic at pwede din si Steph Curry. Pero ang pinakamatunog talaga dyan na pangalan, itong si Jokic, lalo na yung synergy, chemistry at personal connection nito sa superstar nila ngayon na si Luka. May mga analysts pa nga diba na mismong nakikita na pwedeng si Luka pa ang maging daan para ma-recruit ng Lakers itong si Jokic, katulad na lang rin ng ginawang pag-recruit nito kay Marcus Smart. Matagal nang kilala ang chemistry at mutual respect sa pagitan ni Luka at Jokic. Pareho silang European at nakapasok sa elite tier ng NBA. At ayon mismo sa isang analyst na si Samkin, mayroong genuine fondness sa pagitan nitong si Luka at Jokic, kaya maaari nga raw gumana ang Lakers sa recruitment kung mayroong personal na appeal. Pinapansin rin ang salary cap expert na si Eric Pincus na ang personal bond nila Luka ang maaaring mag-udyok mismo kay Jokic na piliin ang Lakers, lalo na kung hindi na to kumuha ng extension contract sa Denver. Dahil sa report, ang Lakers ay nag-i-strategize sa kanilang future, naghihintay na magretiro si LBJ at dyan nila pipintahan ang kanilang roster para maging contender sa long term kasama si Luka, dahil plano nila gawing cornerstone ang tandem ni Jokic at Doncic na maituturing na isa sa pinakamalakas na duo sa NBA kung matutuloy yung plano na to ng Lakers para kay Jokic.